Diyos ko, Elmer, anak. Ano to? Nagpalagay ka ng marka sa katawan mo? Kailan pa, ha? Binarkahan ng diwata ng balete ang anak mo dahil pagsapit niya sa tamang edad. Kukunin niya ito upang ialay. Pero umanib ka sa itim na kapangyarihan at nagpalahi pa sa mga aswang. Ngayon, tanggapin mo ang kaparusahan mo. Ang pagbabago ay depende sa kagustuhan at pagtanggap mo. Kapag ginusto mo talaga, walang imposible. May mga pagbabago nga lang na ayaw natin pero nangyayari. Mayroon din naman na inaasam-asam natin pero hindi naman dumarating. Magandang araw po sa inyong lahat sa mga bumubuo ng channel na ito. Mula sa admin, voice actors at listeners. Nagpadala po ako ng sulat sa inyo dahil nais ko rin pong ibahagi ang tila hindi kapanipaniwalang kwento ng buhay ko. Masasabi kong hindi po ito kapanipaniwala dahil sa mga bagay na nadiskubre ko noong tumapak ako sa edad na 21. Umaasa po ako na sana isang araw ay maririnig ko rin ang kwento ko sa channel ninyo. Ako nga po pala si Elmer. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy, yung 4 na malalaki at dikit-dikit na mga balete na sinasabi ko sa'yo, Efren, ha? Huwag wag mong pupuntahan yung mga yun. Huwag matigas ang ulo. At saka hindi ka na bata, no? Para maging pasaway pa sa gubat. Opo kuya, hindi na po ako pupunta dun. Takot ko lang po kaya sa mga baleting yun. Pero sa tingin mo kuya, sinadya ba nang nagtanim nun na pagkumpalin yung mga yun? O kusa lang na tumubo yung mga balete dun sa gitna ng gubat? Hindi ako sigurado eh. Pero sa tingin ko, talagang sinadya ang pagkakatanim ng mga balete na yun. Baka ginawa palatandaan ng lupain ng mga ninuno natin. Pero may nabasa ako tungkol dun kuya eh. Na yung mga balete raw, parang palatandaan pa nung Yamashita Treasures. May alam po ba kayo dun? Nilingon ko si Efren pagkasabi niya noon. Medyo naging madaldal na po ang kapatid ko simula na makapag-aral siya sa syudad. 3 taon na ang nakalilipas. Marami na siyang alam ng mga bagay na ikinagugulat ko. Kaya kahit alam kong pamilyar naman siya sa pangangahoy sa gubat, pinaalalahanan ko pa rin siya noon. Wala akong alam tungkol dun. Ikaw nga tong matagal na sa syudad ang parang marami nang alam eh. Pero pasensya ka na tol ha. Sa pangangahoy lang ako eksperto. Ayos lang po yan kuya. Hindi ko naman po nabasa sa libro sa paaralan yung tungkol dun eh. Sa internet lang po. Yan ang uso ngayon sa taong Y2K, sabi nga nila eh. Ganun ba? Hindi talaga ako pamilyar dyan eh. Pati dyan sa sinasabi mong ano yan? Y2K? Pero alam mo, may YKK akong nakikita eh. Doon sa pantalon na regalo ni Tia Helga, galing sa ibang bansa. Nakasulat sa ulo ng zipper nun, ang malalaking letra na YKK. Nakakatawa talaga kayo magbiro kuya. Hindi ko po makuha eh. Pero yung Y2K po, taong 2000 po yun. Yung taon natin ngayon. Ayun ba yun? Sige na, bilisan mo na lang dyan. Mauubos mo na yung baho mong tubig bago pa tayo makarating sa kakahuyan eh. Katorse anyos na si Elmer noon. Ako naman, kaka-21 pa lang. Kinuha siya ng tiyahin namin na galing ibang bansa pagkatapos niya ng grade 6 noon, kaya nagkahiwalay kami. Pero nang bigla ang mamatay ang tiyahin namin, inuwi na ulit siya ni nanay sa probinsya. Kaya magkasama na kami ulit ng mga panahong iyon. Umaakyat na kami sa matarik na bahagi ng bundok noon habang nag-uusap pa rin. Naging paborito na ni Efren ang syudad, samantalang ako naman ay kagubatan.
Ang kapayapaan na dala ng mga berdeng puno, huni ng mga ibon at preskong simoy ng hangin ang dahilan kung bakit mas pinili kong manatili sa probinsya. Dito rin kasi nagmumula ang pinagkakakitaan at ikinabubuhay ko. Nandito na tayo, Efren, ha? Basta, mag-iingat ka lang sa mga tinik ng sibukaw, ha? Pati yung mga banig ng borot, kayos, tsaka banayan. Di baka masabit ka nang wala sa oras, eh. Boy, masyado pa naman matinik ang mga yan. Apa kuya, hindi ko pa naman nakakalimutan yung mga yan eh. Gusto ko nga pong kumain ng burot o banayan isang araw. Yung mga matatanda pala sa syudad, mahilig din po sa ganun. Yung dinala ni nanay noong buhay pa si Tia Helga. Naku, dinumog po ng mga amiga niya. Yayaan mo sa susunod, borot at banayan ang sadyain natin dito. Tsaka wag na lang kayos kasi kailangan pang ibabad sa tubig na matagal bago makain. Tsaka wala na tayong lolo Domin na eksperto sa pangangayos. Mahirap na, baka malason pa tayo nang wala sa oras. Lagot tayo dun. Opo, basta banayan at burot lang yun sa akin kuya. Ayoko po kasi ng amoy ng kayos eh. Baho. Nakarating na rin kami sa pwesto na may maraming puno ng ginagawang panggatong, lalo na ang sibukaw. Nag-umpisa na kaagad ako ng pamumuto lang sanga dahil kailangan kong makarami nun. Pero nililingon-lingon ko pa rin ang kapatid ko na medyo nahihirapan sa ginagawa niya. Meron din siyang dalang sariling itak niya katulad ko, pero mukhang nanibago yata sa ginagawa. Kahit putulin mo na lang mula sa puno ng mga sibukaw, Efren. Ako na yung bahala magalis ng mga tinik sa sanga para hindi ka na mahirapan pa dyan. Sige po kuya. Papahinga muna po ako ng kaunti ah. May maghanap na rin pala ako ng singkamas. Parang namiss ko rin yun eh. Sige. Basta huwag kang lumayo sa akin. Magtabi-tabi ka rin dyan sa dinadaanan mo. Delikado. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa ko noon hanggang sa hindi ko na namalayan ang oras. Medyo nakaligtaan ko na rin ang kapatid ko. Kaya naman nang lingunin ko siya ulit at hindi ko makita, tinamaan ako ng kaba. Hindi ako ganon na matatakotin. Aray ko! Kung binamalas ka nga naman, Pumukol pa talaga sa noo ko. Ay, Efren naman kasi. Kung saan-saan na nagsusot. Naku po. Aray ko! Ang palakang ko! Aray! Umupo lang muna ako saglit habang hinihilot-hilot ang nananakit na balakang ko. Hinimas-himas ko rin ang bukol ko sa noo. May kalakihan yata yun kaya naisip kong pigaan at tuluyang tapalan ng dahon ng hagonoy para kahit papaano ay malamigan ito. Pagkatapos nun, muli kong iginala ang tingin ko sa paligid. Parang tinuklaw ako ng ahas sa itsura ko noon. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ako tinuklaw. Pero sa harapan ko kasi ng sandaling yon ay may ahas talaga. Isang ahas na napakaitim at gumagalaw ang dila na akala mo'y manunuklaw sa isang maling kilos lang. Napahawak ako sa kaliwang bahagi ng dibdib ko noon kasi may naramdaman akong init at kirot. Hindi ko alam kung ano yon at saan galing pero dinakot ko ang bahaging yon ng dibdib ko. Nang medyo humupa ay hinaplos-haplos ko muna habang sinikap na ayusin ang paghinga. Hindi ko alam kung anong kailangan mo sa akin. Kung balak mo ba akong tuklawin o takutin lang pero magbabaka sakali lang ako na maintindihan mong sasabihin ko hindi ako masamang tao. Nahanap ko lang naman kasi yung kapatid ko na nawawala eh. Kung naistorbo kita, pasensya ka na ha. Gumalaw-galaw ang ulo ng ahas noon. Para bang naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi ko sigurado pero sa isip ko, parang niyayaya niya ako. Nabuhayan pa ako ng loob na gumalaw siya at tumalikod na sa akin. Tumambad tuloy sa mga mata ko ang tila gintong kulay nang hindi ko maintindihang tila X sa likod ng ulo niya. Minsan pa siyang lumingon
bago umusad palayo. Akala ko'y aalis na ang ahas nun, pero panay ang lingon niya sa akin, kaya naisip ko. Gusto mong sundan kita? Teka, bakit? Itutulong mo ba sa akin kung nasan ang kapatid ko? At gumalaw-galaw na naman ang ulo niya noon at umusad na naman ang katawan. Kaya nagpasya na akong sundan siya. Kung bit-bit ko lang ang itak ko, nagapas ko na sana mga damo sa daanan. Pero nabitawan ko yon nang dumausdos at nagpagulong-gulong ako, kaya wala na akong dala. Tiniis ko na lang ang natatakot na pakiramdam ko. Dahil para sa kapatid ko, handa akong harapin ang lahat, mahanap lang siya. At parang himala nga, dahil nakita ko si Efren na walang malay. Doon mismo sa paanan ng 4 na puno ng balete, sa gitna ng gubat. Efren! Efren, gising! Tol, gumising ka! Nandito na si Kuya! Diyos ko naman, anong nangyari sa'yo? Maligayang pagdating sa kaharian ko, binata. Hindi ko akalain na sa araw na ito ay maramdaman ko ang presensya mo. Sino ka? Bakit hindi kita makita? Huwag mo naman ako masyadong takutin, oh! Pasensya ka na kung tinatakot pala kita, ha? Sige, magpapakita ako sa'yo. Sino ka ba kasi? Ikaw pang nagdala sa kapatid ko dito. Anong klaseng nilalang ka? Wala nang sumagot sa akin nun. Nagbalak na nga akong buhatin na lang si Efren at umalis na sa gubat. Pero naramdaman ko naman ang pag-init ng dibdib ko. Hindi na yun ganun kasakit at natanggal na rin naman ang ilang beses kong haplusin. Kasabay ng pagkawala ng init sa dibdib ko, lumitaw naman ang isang babae sa harapan ko. Hindi katulad ng pagkagulat ko sa ahas ang reaksyon ko noon dahil may halo itong paghanga. Teka, totoo ba to? May diwata sa harap ko? Hindi ba ako nalalaginip lang? Subukan mong kurutin ang sarili mo para malaman mo kung totoo nga ako. Huwag ka kasing matakot sa akin. Hindi naman ako nangaano. Ang alam ko, mabait kang binata. Aray! Ha? Ang sakit naman ng kurot ko. Ha? Sampal naman. Sampal nga ng pisngi ko. Aray ko! Ang sakit! Napihit yata yung pangako dun ah. Nakakaaliw ka talaga. Tama na yan. Sinasaktan mo naman ang sarili mo dahil sa akin eh. Ayoko ng ganyan. Teka, sandali. Alam mo ba kung anong nangyari sa kapatid ko? Tsaka yung ahas na may kulay ginto sa likod. Kilala mo rin ba yun? May atros na nakasalubong ang kapatid mo na munti ka na niyang matamaan ang itak niya. Iniligtas ko lamang siya mula rito. Yung ahas naman, kanang kamay ko yon. At siyang inutusan ko para ipaalam sa'yo na nandito ang kapatid mo. Mabuti naman at sumunod ka sa kanya. Teka, ano yung Altros? At anong ginawa niya sa kapatid ko? Teka, sinaktan ba niya? Bago pa niya masaktan ang kapatid mo ay nailigtas ko na siya. Wala rin siyang maaalala sa nangyari sa araw na ito, kaya hindi mo kailangan mag-alala sa kanya. Maliliit na nila lang kasi ang mga atros at lumalabas lamang kapag kabilugan ng buwan. Pero dahil napadpad sa gitna ng gubat ang kapatid mo, nakasalamuhan niya ito. Maraming salamat sa pagliligtas sa kanya kung gano'n ha. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Sige na, iuwi mo na ang kapatid mo hanggang sa susunod nating pagkikita, Elmer. Uy! Sandali lang naman oh. May kilala mo ako tapos ikaw hindi ko alam ang pangalan mo. Ako si Teresa, Elmer, ang diwata ng baleta na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam. Tumalikod na siya noon at naglakad patungo sa puno ng balete. Saka biglang nawala na lang. Eksakto namang umungol ang kapatid ko kaya dinaluhan ko na lang siya sa halip na hanapin pa ang diwata. Parang bagong gising lang siya at nagpalingalinga sa paligid. Puno ng pagtataka ang kanyang muka. Kuya Elmer,
Ano pong nangyari sa akin? Ba't nandito po tayo sa gubat? Gising ka na pala, Efren. Ay, naku, salamat sa Diyos, natagpuan talaga kita. Ay, naku. Uy, kuya, ba't ka naman po umiiyak? May nangyari po bang masama sa akin? Parang wala po kasi ako maalala eh. Teka, nangawin na ba tayo kanina? Mamaya ka na mag-usisa, tol. Bumangon ka na muna para makauwi na tayo. Hapon na kasi. Baka nag-aalala na si Nani sa atin. Hali ka na. Alalayan kita pag tayo mo. Baka matumba ka pa eh. Wala namang masakit sa akin, kuya eh. Parang natulog nga lang po ako eh. Pero, dito pa talaga sa gubat? Teka po, hindi ba ito po yung balete na pinagbabawal ni Nani na puntahan natin? Bakit po nandito tayo, kuya? Ay, naku, ang kulit mo kasi kanina eh. Ano kasi, sumama ka sa akin para mangahoy tapos inantok ka. Dito banda lang ang lilim kaya dito kita pinahiga. Pero wag kang mag-alala ha. Wala namang nangyaring masama sa'yo. Yung sarap nga ng tulog mo eh. Yung ganda nga po ng panaginip ko, kuya. Namasyal daw tayo sa gubat na maraming burot at kayos. Pagkatapos nun, ayaw ko na kumain ng kayos kasi mabaho. Ang ginawa mo, nagbukay ka naman ng banayan. Ang lalim doon ng nahukay mo tapos sobrang dami mo rin nakuha na burot tsaka banayan, kuya. Ganun ba? Malapit na kami sa bahay nang matanaw namin si nanay na paruot parito sa bakuran. Nang makita niya kami, tumakbo pa siya para sumalubong sa amin. Halata ang pag-aalala sa kanyang mukha noon. Diyos ko, mga bata kayo! Bakit inabot na kayo ng dilim? Ikaw, Elmer, alam mo namang wala pa nga isang linggo na nakauwi dito ang kapatid mo. Nagpahapon pa talaga kayo. Ay, si Nanay naman oh. Parang wala naman kayong tiwala sa akin. Abay, laking gubat ng panganay niyo no. At hindi ko naman pinabayaan yung kapatid ko. Ay, mana po. Ano po, Nay? Iba nga po pala talaga sa probinsya, no? Lalo na pag tag-init, Nay. Grabe, nakatulog po ako sa gubat dahil sa preskong hangin. Kung natulog sa gubat ang pinagsasabi nitong kapatid mo, ha, Elmer? Iniwan mo siya habang nangangawi ka? Nay, kasi po, pasok na muna tayo sa loob ng bahay, Nay. Sa loob ko na po ipapaliwanag. May nangyari bang hindi maganda sa gubat, Elmer? Magsabi ka ng totoo sa akin kung ayaw mo magalit ako sa'yo. Siyang hitsura mong yan ay halata na may tinatago ka. Hala, pasok at sabi mo kagad ang dapat ko malaman. Hindi tayo kakain hanggat hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. At ayoko sa lahat ay pinagsisinungalingan ako. Alam na alam mo yan. Hindi kaagad ako nakasagot kay nanay noon. Wala naman akong balak magsinungaling sa kanya, pero ang inaalala ko ay ang panganib na dala ng atros, ng ahas at ng diwata kapag sinabi ko yon sa kanya. Hindi sila mga normal na nilalang kaya hindi ko alam kung paano sila lalabanan kung sakali man. O Elmer, ano pang hinihintay mo? Magsalita ka na. Huwag kang sasabat sa usapan namin ng kuya mo, ha, Efren? Makinig ka lang dyan sa upuan mo. Pero Nay, wala naman pong ginawang kasalanan si kuya. Hindi rin naman po siya nagsinungaling. Kasasabi ko lang na huwag sumabat. Ako na bahala, Efren. Ang totoo niyan, nagsinungaling ang kuya sa'yo eh. Nay, nawala po kasi kanina sa gubat si Efren. Hindi ko po siya nabantahin ng mabuti dahil naging abala na ako sa pangangahoy. Pasensya na po talaga. Nawala sa gubat? Paano nangyari yun? Ikaw, Efren, sagutin mo ang tanong ko. Saan ka nagpunta at bakit ka lumayo sa kuya mo? Wala pong naaalala si Efren, Nay. Kasi po, sabi ng diwata, Teresa, wala siyang maaalala sa nangyayari. Diwata ka mo. May nagpakita sa iyong diwata sa gubat. Ibig sabihin niyan dumako kayo sa nagkumpulang balete. Hindi ba't bilin ko sa inyo na huwag kayo doon? Bakit niyo ako sinaway? Diyos ko, mga anak ko. Anong mangyayari sa kanila nito? Grabing pag-iyak ni nanay noon, kaya sobrang nag-aalala kami ni Efren. Nanginginig na siya at natataranta na hindi alam ang gagawin.
Kaya nataranta na rin kami noong mga oras na yon. Hanggang sa isa-isa na siyang naglagay ng mga damit niya sa bag. Bilis, iligpitin niyo ang mga gamit ninyo. Aalis tayo ngayon din mismo. Oh, bakit tayo alis, Nay? Teka, sabihin niyo nga po sa amin. Hindi po kasi pwedeng iwan ang pangangahoy ko kung ganun-ganun na lang po. May naghihintay na po ng 50 bungkos ng panggatong. At kukunin na nga po sa Makalawa. Itigil mo ng pangangahoy mo, Elmer. Sa ayaw at sa gusto mo, aalis tayo ni Efren sa lugar na ito. Kung bakit kasi hindi kayo nag-iingat sa gubat. Lagi ko namang ibinibilin sa inyo yon, di ba? Pasensya na po talaga, Nay. Sige po, mag-ayos na rin po ako ng mga gamit namin ni Efren para makaalis na po tayo. O tara na, Tol. Tulungan mo ako sa silid natin. Naguguluhan man, sinunod namin ang pasya ni Nanay ng gabing yon. Naglakad kami ng halos 20 minutos hanggang sa madaanan kami ng isa sa mga iilang motorsiklo na bumabiyahe sa lugar namin. Sa harapan ng driver pinasakay si Efren nung samantalang ako sa likod ng driver at si Nanay ang panghuli. May 15 minuto pa ang biyahe namin hanggang sa nagpababa si Nanay sa sentro ng kabilang bayan. Pinakain kami ni Nanay sa nakabukas na lugawan doon bago kami muling sumakay sa tricycle para sa susunod naming destinasyon. Hindi na ako pamilyar sa lugar na yon. Hanggang bayan at barangay lang naman kasi talaga ako nung araw. Malayo rin kami sa syudad kaya imposibleng doon kami pupunta. Makalipas ang 10 minuto, huminto kami sa gilid ng daan na may mangilan-ngilan lang na kabahayan. Naglakad kami sa medyo pababang daan hanggang sa tumigil kami sa tapat ng gate ng isang hindi kalakihang bahay na may ilang kubo sa palibot. Tao po, magandang gabi po. Kadensyo, si Helen po ito. Pasensya na po kung gabi na kami nakapunta rito. Oh, magandang gabi din po sa inyo, Aling Helen. Wala po si Tatang ngayon eh. Tinama siya ng isang pasyente sa syudad. Baka Makalawa pa po yung uwi nun. Ganun ba? Makikituloy na lang muna kami kung ganon. Hihintayin na lang namin na bumalik siya. May mga bakante naman siguro kayo mga kubo ngayon, ano? Meron naman pong 2 bakante. O sige po, pasok mo kayo. Binuksan ng may kataba ang lalaki ang gate na bakal ng sandaling yon. Naunang pumasok si Nanay at saka sumunod kami. Pinakilala niya kami sa nagngangalang Turo at nagtanguan naman kami bilang pagbati. Sa isang kubo na nasa pinakasulok ng bakuran, doon niya kami dinala. Marami akong tanong kay Nanay kung anong lugar na yon pero natakot akong baka magalit na naman siya. Matapos kaming bigyan ng banig at mga unan ay naghanda na kami sa pagtulog. Sa sahig ng kubo humiga sila Nanay at Efren, samantalang ako naman ay sa berha na may papag pumwesto. Inunan ko noon ang bag na may lamang mga damit sa kapera nakita ko sa pangangahoy. Una ko pa yung inilagay sa bag dahil alam kong kakailanganin namin yon. Dahil sa kaba at pagod ng araw na yon, para akong lantang gulay na mabilis ding nakatulog. Sa loob ng 2 araw namin sa lugar na yon, halos hindi kami kinikibo ni Nanay. Hanggang sa isang hapon, may dumating na isang matanda. Si Nanay ang nagbukas ng gate habang nasa kubo naman kami ni Efren. Nang biglang dumaing ako ng parang mahapdi ang pakiramdam ko sa aking dibdib. Ayos ka lang ba riyan, kuya? Kanina ka pang ngiwi ng ngiwi ah. May masama ba sa pakiramdam mo? Hindi ko nga maintindihan tong nararamdaman ko eh. Pero pangalawang beses nang nangyari to. Teka, tignan ko nga. Parang may sugat ako dito sa dibdib ko ah. Teka, ano na naman ba to? Wala, kuya. Kailan ka pa nagkaroon ng tattoo sa dibdib? Teka, tsaka anong klaseng tattoo yan? Parang X na may bilog sa dulo, kaya letter K? Teka, kulang na lang magmukha yung bato sa jackstone ng mga kaklase ko nung elementary, kuya eh. Pero paano naman nangyari to? Hindi naman ako nagpatattoo ah. Aray ko. Efren, pakisabi naman kay Nanay na masama ang pakiramdam ko.
Sige po kuya. Sandali lang po ah. Patakbong bumaba sa hagdan ng kubo si Efren noon at pumasok sa loob ng kabilang bahay. Ilang saglit lang ay bumalik na siya kasunod si nanay at ang matanda. Lalo ko pang naramdaman at tila napapaso na ang bahaging yon ng dibdib ko. Tingnan niyo po, Nayo. Nagkatatubigla si kuya. Mamula-mula pa nga po eh. Diyos ko, Elmer, anak. Anak ko, nagpalagay ka ng marka sa katawan mo. Kailan pa, ha? Nay, hindi po tayo nakalis dito ilang araw na. Wala rin naman pong marunong magtattoo sa barangay natin noon, di ba? Pero, naramdaman ko na uminit to sa gubat noon eh. Nay, habang kausap ko yung ahas noon, Paano ka nagkaroon ng ganyang simbolo? Kung hindi ka naman nagpalagay ng marka sa katawan mo, apo. Abay, ang guhit na yan ay tinatawag na Aldebaran. Isang uri ng simbolo ng mga bituin sa kalangitan. hindi ko po alam kung paano po ako nagkaroon ng ganito eh. Basta, nagsimula na po ako makaramdam ng init nito sa dibdib ko. Init na parang napapaso po ako. Aray! Parang kumikirot po na eh. Teka. Maaari ko bang damhin kahit saglit lang yung parte na may marka? Ano pong gagawin niyo sa akin? Hayaan mo si Cadensyong damhin yan, Elmer. Huwag kang mag-alala, isa siyang manggagamot. At kaya lumipat tayo dito sa kanila dahil bilang manggagamot, kakailanganin natin ang tulong niya. Kailangan mo nga tingnan dahil sa nangyari sa inyo ni Efren sa kagubatan. Sige po, pumapahig na po ako sa gusto ninyo. Dahan-dahan ang paglapat ng kamay ni Cadensyo sa dibdib ko noon. Wala na yung init na tila nakakapaso, kaya inakala kong ayos na ang pakiramdam ko. Hindi ko inaasahan ang susunod na pangyayari. Sobrang init po! Bakit po ganun? Grabe. Hindi ako makapaniwala sa lakas ng enerhiyang bumabalot sa marka mong yan, iho. Abay, masyadong malakas ang kapangyarihan ng engkanto. At maging ako gusto niyang tupukin. Ano ho ang ibig ninyong sabihin, Cadensyo? Engkanto ho ang gumawa niyan sa anak ko. Oo, Helen. Isang engkanto ng kalikasan ang naglagay ng marka na yan. At napakalakas pa niya. Engkanto ng kalikasan ho? May kinalaman kayo tungkol dyan, Nay? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Elmer. Kaya nga ako nagpunta dito kay Cadensyo dahil nag-aalala ako sa inyo ng kapatid mo. Alam pong delikado sa gubat natin dahil sa magkakadikit na balete doon. Yun lang yun. Muli pang sinubukan ni Cadensyo na haplusin ang marka sa dibdib ko ng sandaling iyon. Pero sa tuwin ay tila napapaso at nasasaktan lang kami pareho. Pasensya na ha. Ngunit wala akong sapat na lakas at kaalaman para kontrahin ang kakayahan ng mga engkanto, Helen. Teka, ibig po sabihin, habang buhay na to sa katawan ko? Ano na pong gagawin ko kung ganun? Teka, hindi po ba ito masama sa akin? Malabo ang nakikita ko na maging papel ng marka na yan sa buhay mo, iyo. Pero kung hindi ka rin naman lang ginagambala yan, hayaan mo na lang yan sa katawan mo. Ipagpatuloy mo na lang ang pang-araw-araw na buhay mo. Wala ka namang ibang sakit sa nakikita ko At saka ang bata-bata mo pa nga Kaka-21 lang ho ng anak ko. Wala pang isang buwan ang nakararaan, Cadensyo. Ganun ba? Bata rin pala talaga siya pero ang katawan niya batak na batak sa trabaho pag-ibayuhin mo pa ang sipag mo kung ganun na po ha. May pasasaan din magiging maayos din ang sitwasyon ninyo. Tatangu-tangu pa siya habang sinasabi sa akin yon. At nung araw ring yon ay umalis na din kami sa kubo ni Cadensyo. Isa pala kasi yung tila lugar ng pahingahan o tuluyan ng mga pasyente na nagpapagamot sa kanya. May 2 grupo pa nga ang nandun na hindi pa umaalis dahil ginagamot pa niya. Babalik na po ba tayo sa atin, Nay? Gusto ko na lang po kasi ulit sa bahay natin eh. Oo nga po, Nay.
Wala naman yata masama sa akin eh. Masigla pa po sa kalabaw ang pakiramdam ko ngayon, no? Hindi na tayo uuwi sa atin. Ibebenta ko ng lupain natin doon. Dito na tayo maninirahan malapit kay Cadensyo. May nakausap na kung pwede nating malipatan ng pangmatagalan na hanggang sa magkapera tayo at pwede na nating bilhin ang lupa. Pero sa bukid po doon sa atin ng trabaho ko na eh. Paano na lang po yun? Nakakaya doon sa bibili ng 50 bungkus ng panggatong. Nakabayad na po kasi siya ng kalahati sa akin eh. Huwag nang matigas ang ulo. Hindi ko naman kayo gugutumin na dalawa. Malapit na lang tayo doon. Naglalakad lang kami ng mga panahong yon. Hindi nagtagal ay tumigil kami sa malawak na palayan na may bagong tayong kubo. Yun na raw ang bago naming bahay. Ayaw ni nanay na inuusisa siya, kaya sinunod na lang namin ni Efren ang lahat ng sasabihin niya. Kahit pa labag yon sa kalooban ko, pinili ko na lang na hayaan siya. Ang totoo niyan ay nababagabag talaga ako sa marka na nasa dibdib ko. Pakiramdam ko din noon may tinatago si nanay sa akin. Sa nilipatan naming lugar, medyo malapit ang sentro ng barangay. Nang araw na yon ay nagpaalam ako kay nanay na maglalakad-lakad at magbabaka sakali na may mahal pa kong trabaho. Nananakit na kasi ang katawan ko kakakain at higa. May ginagawa kaming maliit na taniman ng gulay sa bakuran pero madali lang naman ang paglilinis at pagdidilig doon kaya bago pa magtanghali ay wala nang gagawin. Pagkatapos naman ng tanghalian, iidlip na ulit dahil wala namang ibang lalakarin. Madalas nagbabalik tanaw na lang ako sa buhay ko bilang mangangahoy noon. Pinayagan naman ako ni nanay na umalis noon pero pinasama niya si Efren. Kasi baka maisipan ko raw na bumalik sa dati naming bahay. Ay naku si nanay. Hindi ko alam kung anong gusto mangyari. Kung tratuhin ako parang bata pa rin. O ano Efren tol? Sa tingin mo ba bata pa ako? Sobrang laking kasalanan ba yung nakakatulong ka sa gubat at nakikita ako ng diwata? Iwan ko nga rin po kay nanay kuya. Parang sobrang lalim ng hugot niya sa buhay tapos hindi nagsasabi sa'yo. Ako naman panay sabi sa akin. Pero hindi ko naman maintindihan kagad yung ibig sabihin kagad niya. Oo nga eh. Teka kami, naglalako tuloy. O tara, tignan natin kung ano meron. Lola, sandali po. Ano pong tinitinda ninyo? Puro lanson sa kanilagang balinghoy, mga bata. Mainit-init pa to. Libre tikim kung gusto ninyo. Pwede po ba yung libreng tikim, Lola? Yan lang po yung akin. Hoy, kung talagang bata ka Efren eh. Ay, nagbibiro lang po ang kapatid ko la. May pera po talaga kaming pambili niyan. Bigyan niyo po ako ng 50. Pampasalubong po namin sa nanay namin sa bahay. Abay, napakamaalalahanin mo namang bata. Inaalala ang nanay mo kahit nandito kayo sa galaan. Eto, ililibre ko na itong 10 lanson na medyo nabiyak. Saka itong nilagang panglibreng tikim ko sa inyo na rin ito. Maraming salamat po sa libre, Lola. Uy, wow! Grabe ang dami nito, kuya. Maliit na bagay, apo. Mas masaya akong makita mga bumibili sa akin na masaya. Kahit kakaunti lang ang tubo ko'y ayos lang sa akin. Para sa akin kasi, hindi nabibili ng pera ang tunay na kasiyahan. Ginulo pa ni Lola ang buhok ni Efren noon habang nagumpisa na akong pumapak ng 10 lanson. Nasabik ako doon dahil may mga ganong tanim din ako sa gubat. Kung nandun nga lang rin ako malamang makakapag-ani na rin sana at makapagbenta. Kaso wala eh. Kayo lang po ba ang nagtatanim ng mga balinghoy nyo, La? Mukhang galante kayo sa pagbebenta nyo eh. May sariling taniman niya ng anak ko at asawa niya. Kaya mura ang benta ko kasi amin lang din naman galing. Malaking bagay para hindi mahal ang benta ko sa mga yan. Baka naghahanap po kayo ng trabahador sa pagtatanim o kaya pag-aani. O kung ano man po. Pwede po ako. Ako nga po pala si Elmer. Etong kasama ko naman po si Efren. Nakababata ko pong kapatid yan. Bagong lipat po kami dito eh. Doon po banda sa malawak na palayan yung bahay po namin.
kayo palang nakatira sa bagong kubo sa palayan. Abay, kung ganon, pwede nga kayo magtrabaho sa taniman ng balinghoy ng anak ko dahil malapit lang yun sa inyo. Teka ha, gusto niyo bang sumama roon ngayon? Pwede kayong dumaan doon pag uwi ninyo at malapit na lang din naman. Tawagin niyo lang akong Lola Soling nyo, ha? Pumayag kami na sumama kay Lola Soling ng hapong yon. Sa malawak na taniman ng balinghoy nila, kami dumiretso. Nandoon din pala mga apo niya na tumutulong sa mga pananim. Hindi nalalayo ang edad namin ni Efren sa kanila. At nakasundo namin sila, lalo na si Mercy. Papadilim na tuloy na umuwi kami at medyo lumamig pa ang ihip ng hangin noon. Kuya, huwag mong iwan ha. Natatakot ako eh. Baka may mumuwasang sa paligid. Ikaw talaga. Nililikotan mo na naman yung isip mo. Huwag mo kasing pansinin. Dapat diretso sa daan ng mga mata mo. Kuya, tumakbo na kasi tayo. Malapit na lang naman yung bahay eh oh. Ang ibon na naman kasi nakakatakot eh. May ihi ako sa salawal ko. Kuya naman. Anak nung, naihi ka talaga tol. Pwede ka naman tumigil basta umihi. At saka bakit sa salawal mo pa? Ay naku, para ka namang bata eh. Tara na nga lang. Oh, kumapit ka sa kamay ko. Umiiyak si Efren habang humahawak sa kamay ko noon. Hindi pa siya magkandaugaga sa paglakad kaya kailangan ko siyang sabayan. Muntikan pa kami madapa sa hindi namin naaaninag na bato sa palayan noon. Mabuti na lang at nakabalanse kami kaagad. Nakarating kami sa bahay na humihikbi pa rin siya. Kinagabihan, nilagnat pa siya ng matindi kaya napagalitan na naman ako ni nanay. Ay, Diyos ko, Elmer naman eh. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kung kailan kasama na ulit natin ang kapatid mo, saka ka naman nagiging pabaya. May problema ka ba, ha? Sabihin mo nga sa akin. Nay, sa totoo lang po kayo talagang pinoproblema ko eh. Bakit po kasi sinisisi niyo palagi sa akin kapag may masamang nangyayari kay Efren? Hindi ko naman po hawak ang takbo ng isip niya eh. Kahit sabihin ko pong wag, kapag gusto naman po niya, gagawin niya. Kahit sabihan ko po siyang wag matakot, natatakot pa rin po siya. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko eh. Nalilito na po talaga ako sa inyo. Biglahan po ang mga desisyon ninyo eh. Pasensya na, anak. Hindi ko lang mapigilan ang pag-aalala po. Kung ano-ano nang tumatakbo sa isip ko. Na hindi ko maipaliwanag kaya naapektuhan ang pakikitungo ko sa inyo ng kapatid mo. Pero anak, mahal na mahal ko kayong dalawa, kaya ginagawa ko ang lahat. Nagpapakatatag ako para sa inyo. Magsabi rin po kasi kayo sa akin, Nay. Pwede niyo po akong paghingaan ng iniisip ninyo. Uunawain ko po kayo, basta magsabi lang po kayo sa akin. Hindi po yung nagagalit na lang kayo at papagalitan na lang ako. Sinusubukan ko po kayong intindihin pero minsan, ang hirap din po kasi. Nay! May aswang po! Nakatingin siya sa may bintana, Nay! Kuya, yung ibon! Nakabulit tayo ng ibon, Kuya! Ayoko sa'yo! Ayoko sumama sa'yo! Diyos ko, tumaas na talaga ang lagnat ng kapatid mo, Efren. Kahit anong punas natin, mainit pa rin siya. Ihanda mo mga gamit niya. Pupunta tayo kay Cadensyo. Baka kung ano na itong nangyayari sa kapatid mo. Opo, Nay. Maghahanda na po ako. Dali-dali na naman akong nagligpit ng mga gamit ni Efren noon. Sa pagkakataong yon, pwede namang lakarin ang bahay ni Cadensyo, saka ang bahay namin. Kaya hindi na ako nagdala ng sarili kong gamit. Matapos ang lahat, kinarga ko sa likod kong kapatid ko at binaybay namin ang palayan hanggang sa kalsada. Matumal din ang sasakyan sa lugar na yon kaya magtitiis at magtsatsaga ka talaga na maglakad. Aandap-andap pa ang flashlight na gamit ni nanay noon, kaya binilisan namin ang paglalakad. Kuya, saan pa tayo pupunta? Baka makasalubong natin yung mga maliliit na nilalang sa daan eh. Parang nakasakay sa maliit na kawayo yung
Yung actress po. Nakita ko siya sa gubat tapos binalaan niya ako. Napupundahan daw niya tayo sa bahay natin. Teka, naaalala mo na yung nangyari nung nangahoy tayo? Kung bakit ka nakatulog sa gubat? Nay, narinig niyo po ba yun? Huwag kayong maingay, ha? Malapit na tayo sa bahay ni Cadensyo. Narinig niyo yung altros na sinasabi ni Efren, Nay? Alam niyo po kung ano yun? Sa ibang araw na lang, anak, pwede ba? Itong kapatid mo muna ang isipin natin. Ayan, mag-ingat ka sa pagbaba sa daan at baka bumulusok kayo ng kapatid mo. Katulad ng dati, ipinagbukas din kami ni Turo ng gate. Para talaga siyang bantay na kada tawag ay nariyan na kaagad kahit anong oras man yon. Pero sa halip na sa kubo, dumiretso kami sa loob ng bahay ni Cadensyo mismo. May isang silid doon na parang klinika ang ayos. Nasa isang sulok nakaupo si Cadensyo. Suot ang salamin at uniformeng puti. Para siyang doktor sa itsura niyang yon. Nang magkatinginan kami, umigik ako dahil sa biglang paghapdi na naman sa dibdib ko. Pero tiniis ko na lang muna yon. Ihinga mo siya rito, iyo. Bayang init ang katawan ng batang ito. Turo, ang maligamgam na tubig na may mga halamang ugat. Dahal mo ako rito. Ibigay mo ito sa isa mo panganak. Ipahid niya sa marka niya na maibsan ang hapdi niyan. Elmer, anak, itaas mong laylay ng damit mo at ako na ang magpapahid nito sa'yo. Salamat po, Nay. Medyo umayos na rin po ang pakiramdam ko. Dahil nakatulog na si Efren. Baka tong marka ko humahapdi lang kapag kabado ako kaya nag-aalala. Napapansin ko po yun eh. Baka ganun nga, anak. Diyos ko. Sana naman, pagalingin na niya kayo kaagad. Ako rin ang ninenervous sa inyo kapag ganyan lagi kayo may dinaramdam. Mas mabuti pang ako na lang ang magkasakit kaysa kayong mga anak ko. Sa kubo na kayo magpalipas ng gabi, Helen. Para hindi na kayo mahirapan oras na magising itong isang anak mo. Turo, ihatid mo sila sa kubo na tutuloyan nila. Ililipat din po ang kapatid ko. Baka po pwedeng dito na lang siya. Kahit dito na lang po ako sa tabi niya. Hindi po ako matutulog. Babantayan ko po siya. Kahit dito na lang din ho sa kawayan na higaan, Cadensyo. Baka dumaing na naman ang sakit si Efren kapag nagising siya ng hindi sinasadya. Pwede rin naman kung gano'n. Pero kung sakaling may magpapagamot ng 10 oras ng gabi, mapipilitan talaga kayong lumipat, ha? Sige ho, Cadensyo. Maraming salamat ho ulit. Nakaidlip din naman ako kahit papaano ng gabing yon. At sobrang pasasalamat namin ni nanay na kinaumagahan ay bumuti na ang pakiramdam ni Efren. Para na naman walang nangyari nung nakaraang gabi kung makapagsalita siya. Tahimik lang ako noon pero ipinagtataka ko talaga kung bakit nagkakaganon ang kapatid ko. Nasaan si Cadensyo, Turo? Magpapaalam na sana kami at mabuti na talaga ang pakiramdam nitong si Efren. Sa likod bahay po, Aling Helen. Puntahan niyo lang po doon. Sige, salamat ha. Elmer, Efren, samahan ninyo ako magpaalam kay Cadensyo. Nay, magkano pong ibabayad niyo kay Cadensyo? Ako na lang po magbibigay sa kanya. Sige. Ikaw na muna magbigay sa kanya pero hindi bayad yan, anak. Kundi donasyon lamang, ha. Hindi kasi nagpapabayad eh. Itong pera ko naman ibibili ko na lang ng mga kailangan sa bahay mamaya. Tara na nang magpaalam para makapagluto na tayo ng almusal sa bahay natin. Cadensyo, pasensya na ho sa istorbo. Napakatibay niyo naman ho at nagagawa niyo pang magbangon higa sa edad na yan. Ay, kayo pala. Sandali, babangon na ako. Ay, nako. Kahit mahirap tong ginagawa ko, pinipilit ko. Para hindi bumigat ang pakiramdam ko. Kahit tumatanda na kailangan galaw-galaw pa rin ang katawan. Para hindi manamlay at tuluyang mangkina. Ay, tulungan ko na ho kayo. Diyan ka na lang iyon. Kaya ko na sarili ko. Ay, salamat naman at nakatayo na. Hindi magandang natuklasan ko kagabi dito sa isang anak mo, Helen. Isang matandang babaeng aswang ang dahilan ng pagkakalagnat niya. At hirap sa pag-ihi kagabi. Matandang babaeng aswang po?
Hala kuya, si Aling Suling nga tayo na. Siya lang naman ang matandang babaeng nakausap at nakasama natin kahapon, hindi ba? Tapos nagbebenta pa siya ng balinghoy. Kumain din tayo nun eh. Diyos ko, ako talaga nagpapahamak sa kapatid ko kung ganun. Hindi pwede to. Pupuntahan ko po si Aling Suling, Nay. Kailangan niyang malaman na alam natin kung ano siya. Ang sama niya. Hindi naman namin siya binastos ah. Naging mabait at magalang naman kami sa kanya ni Efren. Pero bakit ganun? Delikadong gagawin mo, Elmer. Ang mabuti pa'y mag-ingat na lang kayo sa susunod. Huwag kang mag-alala at maglalagay tayo ng mga proteksyon sa bahay. Nang sa ganon, hindi siya makakalapit. Ay, oo nga po pala, Kadensyo. Ito po yung donasyon namin para sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapagaling sa kapatid ko ah. At sa akin na rin po. Ay, ipatong mo na lang dyan sa upuan. May maraming salamat na rin ha. Medyo nagtaka ako kung bakit umiwas si Kadensyo sa akin. Pero hindi ko na lang din naman yon inisip pa. Ang sinabi nitong matandang aswang ang mas pinagtuunan ko ng pansin. Nakakagalit kasi ang pakiramdam ko. Naloko ako. Nang araw na yon, umuwi kami sa bahay ng tahimik pero ramdam kong hindi na mabigat ang loob sa akin ni nanay. Sa galit ko nun, ibinaon ko talaga sa lupa ang lahat ng mga nabili naming balinghoy kay Aling Suling. Pinipigil ko lang talaga ang sarili ko na huwag siyang puntahan sa kanila. Hindi ko na rin naman siya nakita ulit ng mga sumunod pa na mga araw. Kaya kahit paano ay nakalimutan ko na rin ang nangyari. Hanggang sa isang hapon, pumunta si Turo sa amin para magbigay ng babala. Wag mo nang pinapalabas si Efren sa bahay ninyo, tol. Kasi kalatang balita sa barangay na may nawawalang mga bata eh. May kaliitan pa naman siya kaya mapagkakabalat talaga siyang isa sa kanila. Ganun ba? May salamat sa impormasyon, Tol ha. Hayaan mo. Pagsasabihan ko si Efren pag uwi nila ni nanay mamaya. Pero yung pagkawala ng mga bata, Tol, alam mo ba kung anong dahilan? Huwag ka maingay, tol ha. Kasi sabi-sabi lang naman ito. Hindi pa alam kung sino ang nangunguha ng mga bata eh. Pero ang dahilan kung bakit daw kinukuha yung mga bata, para gawing alay daw dun sa isang diwatang aswang na matagal nang natutulog. Grabe. Salamat sa impormasyon, Tol ha. Tumasakit na naman itong marka sa dibdib ko. Parusa yata ito sa akin eh. Baka sobrang sama kong tao sa nakaraang buhay ko kaya ganito na lang ang pagpapahirap sa akin ngayon. Grabe, kawawa ko naman, tol. Parang ang dami at ang hirap ng mga problema mo. Sana lang masolusyonan mo na yung mga yan pagdating ng araw. O paano? Alis na ako, tol ha. Baka hinintay na ako ni Kadensyo eh. Inutusan niya lang kasi akong bumili ng itlog sa tindahan. Naubusan na kasi kami. Lakas makaubos ang itlog ang pagtatawas eh. Pagkaalis ni Turo, nagtungo na lang ako sa higaan ko. Parang palala ng palala kasi ang hapdi ng marka ko noon. Halos hindi na siya tumigil kaya kulang na lang magsisisigaw ako. Pinigilan ko lang talaga pero nasa mga mata ko na ang mga luha ko. Nadatnan ako ng ganon ni nanay. Nasa higaan, nakatihaya habang ang isang braso ay nakatakip sa mga mata kong umaagos ang luha. Ang isang kamay ko naman ay nakakuyumos sa balat ko na may marka. Masakit na naman ba ang marka mo, anak? Teka at kukunin ko yung panghaplas na nabili ko sa tindahan kanina ha. Maganda raw ito at herbal din. Meron siyang sangkap na himag na gamit pa noon ni Lolo Domingo kapag nasusugatan siya. Noon daw na nasugatan siya ng tinik ng hito. Ang katas ng himag na hinalo sa langis ng nyog ang naging gamot niya. Sige po, Nay. Pahaplas na lang po. Ihap-di-hapdi na po kasi. Bakit naman po kasi may basa na lang ganitong lumitaw sa balat ko? Sinumpa po ba ako, Nay? Yung sinasabi ni Kadensyo na engkanto. Wala po ba talaga kayong alam tungkol dun? Elmer, anak, patawarin mo sana ako, ha? Kasalanan kong lahat ng ito dahil naglihim ako sa iyo. Nay, ano pong ibig niyo sabihin? Teka, may alam po ba talaga kayo bakit nangyari sa akin to? Sabihin niyo po, Nay. Ano po ang ginawa niyo tumingi kayo ng tawad sa akin ngayon? Sabihin niyo na po kasi para magawat ko ng paraan.
Kasi naman nahihirapan na ako, Nay eh. Tiniis ko ang hapdi ng mata nun. Bumangon ako para hawakan ang mga balikat ni nanay. Ng mga sandaling yon, napaluhod na kasi siya sa gilid ng higaan ko. At nakayuko habang humahagulgol. Medyo nawawala-wala ang hapdi ng marka ng sandaling yon. Nakakagaan din ang loob na makahawak kamay si nanay. Para akong batang matagal na nawalay sa ina at noon lang ulit kami nagkita. Ang totoo niyan kasi, kahit magkasama kami ni nanay palagi noon, abala ako sa trabaho sa murang edad. Parang hindi ko masyadong napagtuunan ng pansin ang pag-aaruga niya. Tapos, dumating pa sa buhay namin si Efren. At ang pag-alis pa ni tatay. Masakit pong ikwento pero iniwan kami ng tatay namin nang walang paalam noong 6 na taon pa lang ako at 2 buwang mahigit pa lang si Efren, sabi ni nanay. Isa sa pinakamalungkot na Disyembre namin noong 1994. Lumubog sa Manila Bay ang sinasakyang barko ni tatay at isa siya sa mga ibinalitang nawawala na hindi na natagpuan pa ang katawan. Kaya lumaki akong naging katuwang ni nanay sa pagpapalaki kay Efren. Inabutan ako ng panganganak sa iyo sa puno na nagkukumpulang balete sa gubat, Elmer, anak. Kami lang ng ama mong nandun at wala ng oras sa tumawag ng hilot para paanakin ako. Pero nagpakita ang diwata ng balete sa amin at tinulungan niya ako. Nailuwal ka ng ligtas pero may kapalit. Minarkahan ka ng diwatang iyon sa iyong dibdib. Ibig sabihin ng diwatang may kagagawan nito? Kaya siguro naramdaman ko rin ang pag-init noon nasa balete ako, Nay. Dahil nandun palang gumawa nito. Pero bakit nito lang tulumitaw? Bagong panganak ako noon, anak. Nahilo at nawala ng malay pagkatapos kitang mailuwal noon. Kaya wala na akong maalala kung ano pang sinabi ng diwata. Malamang, alam ng tatay mo ang ibang detalye. Pero nagsikreto rin kasi siya sa akin noon, mga anak. At dinala niya yon kung nasaan man siya ngayon. Kaka 21 ko lang po, Nay. Teka, hindi po kaya sinabi ng diwata noon na sa edad kong ito, tsaka lilitaw ang marka? O kaya sa oras na mapadpad ako sa balete sa gubat at nakita siya, lilitaw din po yung marka? Teka, hindi po kaya ganun, Nay? Hindi na importante kung anong dahilan kung bakit ka nagkaroon ng ganyan, Efren. Ang kailangan, matigil ang paghihirap mo ng dahil sa marka na yan. Hindi po pwedeng hindi ko malaman, Nay. Ayoko po makaranas ng pabalik-balik na hapdi sa dibdib ko eh. Para kasing pinaparusahan po ako, Nay. Ayoko po noon. Kaya hindi lang paraan kung paano matigil ang sakit ang hahanapin ko. Kundi kung para saan talaga to. Sige, anak. Para sa ikapapanatag ng loob mo, aalamin natin ang totoo. Bukas ng hapon, pupunta tayo kay Cadensyo at sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa panganganak ko doon sa ilalim ng puno ng balete. Kaya namarkahan ka ng isang diwata. Sige po, Nay. Baka sakaling may tulong si Cadensyo sa atin. At siguro, Nay, kailangan po natin bumalik sa dati nating bahay. Pati dun sa gubat kung saan naroroon ang balete, Nay. Babalikan ko po. Tumangulang si nanay at muli na namang umagos ang kanyang mga luha. Sa pag-iyak ni nanay noon, nakapagtatakang nawawala ang hapdi ng marka ko. Naisip ko pa noon na siguro dahil sa pagsisisi at pagsasabi niya ng totoo, kaya gumagaan ang pakiramdam ko. Maayos akong nakatulog noon, maging ang buong araw ko ay magaan din. Ngunit pagsapit ng hapon at papunta na kami kay Cadensyo, nagparamdam na naman ang marka ko. Mas kumirot pa yon nang si Cadensyo na mismo ang lumapit sa gate pero hindi na niya kami pinagbuksan pa. Anong sadya mo, Helen? May pasensya na kayo at sa tingin ko hindi ko kayo mapagbubuksan eh. Ang enerhiyang bumabalot sa panganay mong anak lubhang napakalakas. Kaya hindi ako halos makalapit sa kanya. Pasensya na po talaga kung pati kayo'y nahihirapan sa panggagamot dahil dito sa anak ko, Cadensyo. Pero may naalala ho kasi ako tungkol sa pinagmula ng marka niya sa dibdib, kaya nandito kami ngayon. Ganun ba? Pwede sabihin mo lang dito para makauwi na kaagad kayo pagkatapos. May nanguha pa naman ng mga bata ngayon para
ialay sa mga balete sa iba't ibang lugar. Baka nahihirapan na ang anak mo dahil sa presensya ko. May kawawa naman siya. Ang diwata ng balete, Cadensyo. Siya hong naglagay ng marka sa dibdib ng anak ko. Sa ilalim ng balete sa gubat doon, sa dati naming lugar. Doon ko siya'y pinanganak. Sa ilalim ng balete ka mo. May kung ganun tama nga giniisip ko. Minarkahan ng diwata ng balete ang anak mo. Dahil pagsapit niya sa tamang edad. Kukunin niya ito upang ialay. O di kaya naman dalhin na sa mundo nito. Para magsilbi sa kanya habang buhay. Magsilbi habang buhay po? Ayoko nun, Nay. Hindi ko kayo iiwan ni Efren. Hindi ako sasama sa diwatang yun. Kaya dapat matanggal na ang marka na to. Tanggalin natin to, Nay. Diyos ko anak, tigilan mo yung sarili mo. Masasaktan ka sa ginagawa mong yan. Dahil sa galit at kagustuhang matanggal ang marka sa katawan ko, kinuskos ko ang balat ko sa dibdib ko noon. Kulang na lang ay punitin ko ang bahagi ng balat ko na yon. Sobrang namula nga yun, kakakalamukos ko. Iyak ako ng iyak sa huli dahil wala namang silbi ang ginawa ko. At lalo lang sumasakit habang nagtatagal kami sa labas ng gate ni Cadensyo. Hanggang sa may naisip akong paraan. Bukas sa bukas din po, uuwi ako sa dati nating bahay. Kakausapin ko ang diwata ng balete. Wala siyang karapatang pahirapan ako dahil sa tinulungan niya kayo nang pinanganak ako. Abay, maganda yung naisip mo, iyo. May tama nga yan. Puntahan mo ang lugar kung saan nilagyan ka ng ganyang marka. Pero mag-iingat ka, ha? Anak, sasama kami sa iyo ng kapatid mo sa pag-uwi sa dating lugar natin. Hindi kita pwedeng hayaang mag-isa lang na babalik doon. Nay, ayoko na pong bumalik doon. Natatakot na po ako Hindi niyo na po ako kailangan samahan, Nay. Kaya ko na po ang sarili ko. Cadensyo, salamat po ha. Uwi na po kami. Pasensya na po talaga sa istorbo. Bay, magtagumpay ka sana sa lakad mo, iyo, ha? Umaasa ako na sa pagbalik mo, hindi na tayo mag-iwasan. Dahil dyan sa marka mo. Bumalik kami sa bahay noon at tiniis ang hapdi ng balat magdamag. Kinaumagahan ay maaga akong gumayak para sa pag-alis ko. Buo na ang loob ko na alamin ang katotohanan. Anak, mag-iingat ka ha? Aalis kang buo kaya kailangan mo bumalik sa amin ang kapatid mo na buo rin. Pasensya ka na po talaga, kuya. May duwag talaga akong kapatid Hindi ba lang kita matulungan kahit sa maliit na bagay lang? Ano ka ba, Tol? Napakalaki kaya nang naitulong mo sa akin. Basta ikaw na muna ang bahala kay nanay dito ha. Huwag mo siya pababayaan. Itulungan mo siya sa mga gagawin niya habang wala pa ako. At saka mag-iingat kayo rito, Nay ha. Baka mamaya sugurin kayo ng mga aswang Binalingan ko si nanay noon nang walang tigil sa pag-iyak habang nakaupo sa hamba ng pintuan ng kubo. Nilapitan ko siya at niyakap. Naiiyak na rin ako pero hindi ko yon pinansin. Pati ang pagkapdi ng mata ko'y binaliwala ko. Wala nang mas hahapdi pa sa nakikita kong pag-iyak ng aking ina. Nasasaktan ako, oo. Pero alam kong mas higit siyang nasasaktan. Malamang marami pa siyang dinaramdam na hindi sinasabi sa akin. Sa amin ni Efren dahil minsan nauhuli ko rin siyang nakatingin sa malayo simula nang lumipat kami. Babalik ako na ligtas, Nay. Hintayin niyo po ako. Matapos lang ang problema dito sa marka na to, sa katawan ko. Magiging mapayapat maayos sa ulit ang buhay natin. Pangako ko po yan sa inyo. Mag-iingat ka, anak. Lagi mong tatandaan na mahal ka namin ng kapatid mo. Maghihintay kami sa pagbabalik mo, Elmer. Mabigat man ang mga paa. Naglakad ako ng walang lingon-lingon patungo sa sentro ng barangay at nag-abang na masasakyan hanggang sa bayan. Kumain ako sa isang karinderya sa bayan noon nang abutin ako ng gutom. Ay, kung ano man ang dala mo sa buhay ko, malagpasan ko sana. Kahit pinapahirapan mo ako, may kaunti pa rin akong nasisilip na kabutihan sa'yo.
Kung si Teresa nga ang naglagay sa unit sa balat ko, baka sakaling may magandang dahilan siya. Sana talaga. Sana magpakita siya ulit sa akin bukas. Yun na yata ang pinakamahabang gabi para sa akin noon. Hindi naman yon ang unang beses na mag-isa ako sa bahay, kaya wala na yung mga takot sa kung ano-ano. Naging musika na sa tainga ko ang huni ng mga kuliglig at kung anumang mga ibon na paruot parito sa gitna ng gabi. Wala rin akong tunay na karanasan sa aswang simulat sa pool, kaya't kampante akong mag-isa roon. Ang pagpapakita ng kakaibang ahas at ni Teresa lang noon ang pinakamasasabi kong nakakatakot na kababalaghang naranasan ko. Tilaok na mga manok mula sa hindi kalayuan ang gumising sa akin kinabukasan. Nagtaka pa ako noon dahil walang manukan sa amin noon. Ni ako nga hindi nag-aalaga noon. Wala kasi akong hilig sa mga hayop. Pagkatapos mag-almusal, gumayak na ako patungo sa gubat. Sa daanan ay napansin ko ang bagong tayong kubo na may maraming ang tandang na nakapalibot. Doon pala nanggaling ang tilaok ng mga manok. Wala naman ako nakitang tao kaya dumiretso na ako sa gubat. Sa bukana ng gubat pa lang, nakita ko na kaagad ang kakaibang ahas noon. Ang bihira. Para akong baliw nito pero kakausapin na kita ha. Parang nagkakaintindihan naman tayo eh. Alam mong babalik ako no? Siguro hinintay mo ako? Pero bakit? Teka, ahamo mo ba ang gumawa ng marka ko? Siguradong alam mo rin ng tungkol dito eh. Ikaw pa ba? Tatawa-tawa pa ako nang sa isang iglap ay lumitaw si Teresa sa likod ng gumagapang ng ahas na yon. Binuhat pa niya ang hayop. Teka, alaga mo nga yan? O di ibig sabihin ikaw ang naglagay nitong marka sa akin? Pagkapanganak ni nanay? Pero bakit? Kumalma ka lang, Elmer. Masasagot ang lahat ng tanong mo pagdating natin sa bahay ko. Kumalma! Alam mo ba? Tantitiis ako sa hapdi ng marka na to. Pagkatapos, sasabihan mo ako na kumalma lang, ha? Grabe ka! Kung hindi ka lang tunog mabait magsalita, naku kahit sobrang ganda pa niya mukha mo, pipingutin ko yung matulis sa tenga mo eh. Hoy! Huwag ka manaklaw! Wala pa akong ginagawa, ha? Talaga ba, Elmer? Kaya mong pingutin ang tainga ko? Eh baka bago ka pa makalapit ay natuklaw ka na nitong ahas kung sigol ka. Eh, siyempre. Panakot ko lang yun. Ano bang panama ako sa mga engkantong tulad ninyo? Pero seryoso talaga, Teresa, ha? Eh kung ikaw nga tong nagbarka sa akin, iba ka naman pwede mo nitong alisin. Eh kasi naman nahihirapan na ako sa tuwing humahap dito eh. Hindi siya sumagot sa akin. Nagpatuloy naman siya sa paglalakad. Sumunod lang din ako sa kanya. Napapaisip naman ako noon. Bakit hindi ko man lang makuhang magalit ng totoo sa kanya? Sinusubukan ko pero hanggang inis at banta lang ako. Iniisip ko ngang atakihin siya ng dala kong itak pero ni hawak sa puno noon ay hindi ko man lang ginawa. Hindi ko alam kung bakit panatag ang pakiramdam ko ng sandaling iyon. Pero simulat sa pool, wala akong pangit na karanasan sa gubat na yon kundi yung pagkahulog ko lang sa bangin dahil nga nawala noon si Efren. Halika, Elmer. Umupo ka rito. Sumandig ka sa puno para mapanatag ang kalooban mo. Halika, huwag ka na mag-alangan pa. Sa'yo ang lugar na ito, ang buong kagubatan na ito, kaya wala kang dapat na ikatakot. Kasi nga, dito ka ipinanganak. Hindi ako pwede magtagal. Kailangan kong bumalik sa nanay at kapatid ko. Hindi ako sanay na iniiwan sila eh. Mas mabuti pang ako na lang ang iwan nila. Tsaka may kabarangay kaming aswang sa bago naming nilipatan na lugar eh. Kaya kailangan ko nang umuwi bago magdulin. Maglalakad pa ako kung wala akong makikitang sasakyan eh. Naiintindihan kita. Pasensya ka na kung mapilit ako. Pero marami pa namang oras na makasama at makausap ka. Sa susunod, kaya pagbibigyan kita. Hayaan mo at bibigyan kita ng masasakyan mo mamaya. Sige, payag ako. Pero sabihin mo na kasi kung para saan tong balat na to.
Noong manganak ang nanay mo dito mismo sa mga balete na ito, nag-agaw buhay siya. Nagsumamo ang tatay mo noon para tulungan namin silang mag-asawa. Pumayag naman ako pero sa isang kondisyon. Mamarkahan kita ng markang Aldebaran, isa sa mga hugis ng bituin sa kalangitan. Ang Aldebaran, Elmer, maliwanag sila at madaling makita kapag tinignan mo sa kalangitan. Kung bakit ginawa ko ang pagmamarka sa'yo, dahil kailangan namin ng katiwala at tagapagligtas sa mga tao laban sa aswang. Teka lang ha? Maintindihan ko lang. Maging katiwala ng kagubatan kasi sa tingin ko, nagawa ko naman yun. Simula nung matuto akong mangahoy para sa ikabubuhay ko. Nagtatanim din ako ng mga bagong pulo kapag nagpuputol ako ng malalaki na. Pero ang maging tagapagligtas sa mga tao laban sa aswang? Bakit naman ako pinili ninyo? Dahil darating at darating ang panahon na kailangan mo magligtas ng buhay laban sa mga masasamang nilalang na yon, Elmer. Lalo na kung ang pamilya mo'y mismo manganganib dahil sa kanila. Kung ganun, nanganganib si nanay ngayon? May aswang sa lugar na yun, Teresa. Oo, Elmer. May mga aswang nga sa nilipatan ninyo. At kaya umiinit ang marka sa dibdib mo dahil nakakasalamuha mo na siya. Lumalapit siya nang hindi mo alam pero nararamdaman mo. Teka, si Cadencio? Diyos ko, ilang beses na kaming pumunta at nakitira sa kanila. At ang kapatid ko, si Efren, pinagamot pa sa kanya. Pinainom niya ng... Hindi kaya, nayanggaw na niya ang kapatid ko, Teresa. Oh, Diyos ko, pakaswang na ang kapatid ko. Kailangan ko nang umalis, Teresa. Kailangan ako ng nanay at kapatid ko. Sandali lang, Elmer. Hintayin mo saglit ang sasakyan mo. Sumakay ka na, Elmer. Ihahatid ka ni Vester sa pupuntahan mo. Pero hindi ako marunong mga bahay, Teresa. Baka mahulog na kagad ako, hindi pa man tayo nakakaalis sa gubat na to. Wala kang dapat ipag-alala, Elmer. Si Vester na bahala sa'yo. Sige na, humayo na kayo hanggang sa muling pagkikita. Sige, Teresa. Maraming salamat talaga. Ngayon na alam ko na ang silbi ng marka ko, gagamitin ko na to para makatulong sa mga tao. Pangako yan. Babalik ako rito, Teresa. Magiging katiwala ako ng kagubatan na ito. Pagkasakay ko sa kabayo ay humawak ako sa taling nasa leeg nito. Hindi ako makapaniwala pero parang hindi ako nanibago sa ibabaw nun. Kumapit lang ako ng husto at alerto sa mga dinaanan namin dahil sumuot kami sa gubat at namaybay sa gilid ng bundok. Mabuti na lang at kabilugan pala ng buwan nun. Medyo maliwanag ang paligid kahit medyo nakakatakot. Parang panaginip ang paglalakbay ko na yon nang sa wakas ay makarating ako sa kubo. Pero laking gulat ko nang wala akong madatnan sa bahay kahit gabi na. Nakabukas pa ang pinto at magulo ang mga gamit sa loob. Diyos ko. Tiyak kinuha ni Cadencio sila nanay. Walang iya siya. Anong gusto niya mangyari? Ang gagawin ko? Panlaban sa aswang. Kailangan ko ng kanamas panlaban sa kanila. Naghagilap ako ng mga pwedeng panlaban nun. Pinaghalo-halo ko ang asin, bawang at luya sa isang supot. Nakita ko pang kampila ng ginagamit ni nanay sa bahay nun. Ipinaris ko siya sa itak kong nakasabit sa kabilang baywang ko. Nang masigurong sapat na mga panlaban ko, nagmamadali na akong lumakad patungo sa bahay ni Cadencio. Na parang tila ba hinihintay na talaga ako noong mga oras na yon. Humapdi ang marka ko, lalo nang makita ko mga aswang na nasa may pintuan ng bahay ni Cadencio. Pero hindi na yon yung hapdi na hindi ko kayang tiisin. May kakaibang tapang siyang dulot sa pakiramdam ko. Magkahalong naramdaman ko noon ang lumabas ang may kalakihang aswang na halatang leader ng grupo. Nakilala ko kaagad na si Cadencio yon. Maligayang pagdating, Elmer. Ikinagagalak ko ang makita kang muli. Turo, pabasugin mo siya. Opo, Pinuno. Masusunod po ang utos ninyo. Hoy, huwag mo ako subukan saktan. Malalagot ka sa kampo ni Pinuno. Ha? Grabe ka?
Paano mo naatin na magtrabaho si isang katulad niya, ha? Bakit? Malaki ba ang pinapasweldo niya sa'yo, ha? Ano yung sinasabi mong may nawawalang bata? Parte lang ba ng drama para mag-alala ako, ha? Trabaho lang itong akin, tol. Wala akong pakialam sa'yo, no? Tsaka tigil-tigilan mo ako. Baka matamaan ka sa akin eh. Kala mo, wala yatang bilib sa laki ko. Oo. Ang laki-laki ng mukha mo. Hoy, matanda! Nasaan ang nanay at kapatid ko, ha? Ilabas mo sila! Aba, wala ka ng galang ah. Matapang ka na ngayon? Ha? Pwes, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sugurin siya! Anong? Hindi ako basta-basta lang magpapatalo sa inyo. Hinugot ko ang 2 sandata sa magkabilang baywang ko nun. Parang sinapian ako ng kung ano sa bilis ng mga kilos habang iwinawasiwas ang kampilan at itak. May mga natatamaan din akong aswang. Natalo ko pa nga ang 2 nang patigilin sila ng aswang na si Cadensyo. Alam kong binigyan ka ng kalakasan ng diwata ng balete. Tama ba, Elmer? Katulad ng pagbibigay niya ng marka sa'yo para maramdaman mo ang presensya ng mga aswang sa paligid mo. Pero dahil sa may tangayata yung nanay mo, hindi niya nalaman kung para saan ang marka na yon. Nagamit ko tuloy na pabor sa akin. Pwes, hindi na ngayon. At huwag na huwag mong matawag na tanga nanay ko! Ilabas mo sila para matapos na to! Hindi ganon kasimple ang lahat, bata. Isuko mo muna ang pinanggagalingan ng lakas mo. At ibabalik ko ang pamilya mo. Akin na ang kapangyarihan mo! Ano kapangyarihan ang sinasabi mo? Wala akong ganun, no? Itong marka sa dibdib ko? Para lang to maramdaman na may aswang sa paligid ko at wala nang iba. Wala halos pakinabang, di ba? Kasi hindi naman habang buhay, iiwas na lang ako sa aswang tuwing mararamdaman sila. Alam mo, utak at lakas ko ang ginagamit ko, Cadensyo. Ganoon din ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Eh kung wala ka ng mga yon, talagang mahina ka pala. Sinungaling! Huwag mo akong insultuhin ng ganyan! Ngayon, tignan natin kung makakapagsinungaling ka pa. Sa makikita mo, ilabas ang 2 lilitsunin! Nay! Efren! Diyos ko! Walang iya ka, Cadensyo! Anong akala mo sa kanila? Baboy na itatali mo ng ganyan! Kasama mo! Ah! Oy! Hanggang dyan ka lang, tol. Kapag lumapit ka pa, siguradong lalapain kita. Ano? Gusto mo na bang malapa nang hindi na ililigtas sa mga kapatid mo, ha? Sige, magpadalos-dalos ka kung ganun. Mga walang iya kayo. Hoy, teka lang! Cadensyo, anong gagawin niyo sa nanay at kapatid ko, ha? Nilitsunin niyo talaga? Ang sasama ninyo! Huwag kang atat sumugod, bata. Alam mo sa sarili mo na hindi mo kami kaya. Paano pa kaya kung malilitsyon tong kapatid mo at tong nanay mo naman ang mahulugan nitong malaking bato? Kaya naman, manood ka na lang muna! Walang iya ka, Cadensyo! Ang sama-sama mo! Pinanood ko lang habang sinisigaan ni Turo ang uling at ang 2 namang mga utosang aswang ay itinatayo si nanay sa sulok na may nakalambiti namang malaking bato. Ayokong mawala ng pag-asa pero unti-unting nararamdaman ko na yon kaya nangihina ako. Pero sa gitna ng kawalan ko ng pag-asa, may napansin ako sa gilid ng aking mga mata na gumagapang palapit sa akin. Nang tingnan ko ang mga kalaban, kung nakikita nila yon, halatang hindi. Hanggang sa palapit sa akin ang ahas na si Golda. Pero nang makarating sa tabi ko'y bigla na lang siyang nanigas at naging tila tungkod na kahoy. Ang sama niyo! Ang sama-sama niyo talaga! Pero kahit kailan, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan! Gamit ang tungkod, ubod lakas kong pinalo sa ulo si Turo na nakatalikod mula sa kinaroroonan ko. Bumulagta siya sa sahig dahil doon. Mabilis namang nakalapit ang 2 pang maiitim at naglalaway ng mga aswang pero nilabanan ko pa rin sila. Hampas rito, palo doon. Buhos ang buong lakas ko para mahataw at matamaan sila ng mahiwagang tungkod na hawak ko.
Pero nakatakda siguro talaga akong mabigo ng sandaling iyon. Dahil kahit anong gawin ko, dumadami ang mga aswang samantalang nauubos ang lakas ko. Ngunit, ang hindi ko inaasahan ay may darating pa pala para ay magligtas sa amin. Nagulat pa ako sa itsura ni Teresa noon dahil may pakpak siya sa kanyang likuran. Tigilan mo na ito, Densyo! Wala ka mapapala sa ginagawa mong panloloko sa mga tao. Lalo mo lang pinapalala ang kapalaran mo, huwad na mga gamot! Kahit kailan! Pakialamera ka talaga, Ate Soledad! Lahat-lahat na lang. Ikaw ang magaling! Pero hindi na ngayon. Dahil hawak ko tong dalawang mahalagang tao sa buhay ng bago ninyong katiwala ng gubat. Kaya sa ayaw at gusto ninyo, susundin niyo ako ni Teresa! Huwag kang hangal, Densyo! Kung dati hinahayaan kita sa pagkukunwari mo, ngayon hindi na! Gagamitin mo pa ako para lang makapanakot? Yung ugali mo hindi marunong tumanggap ng kung anong kakayahan mo ang tatapos sa'yo! Sayang ka, Densyo. Sinayang mong tiwala na ipinagkaloob ko noon sa'yo. Kung naging mabuting katiwala ka lang sana, batikang manggagamot ka na ngayon. Pero umanib ka sa itim na kapangyarihan at nagpalahi pa sa mga aswang. Ngayon, tanggapin mo ang kaparusahan mo. Sa gitna ng maliwanag na buwan noon, kumulog at kumidlat. Pero alam kong hindi lang ordinaryong kulog at kidlat yon. Dahil sa bawat litaw ng tila kuryenteng kidlat, tumatama yon sa mga aswang at nasusunog sila. Hanggang si Cadensyo na lang ang natira. Umuusal ng orasyon si Lola Soling noon habang si Teresa kumukumpas sa mga kamay at pumapagaspas pa ng mga pakpak. Sa kanya pala nang gagaling ang kidlat at nang ang dalawang kamay nito'y itinuro si Cadensyo, tinamaan ang kidlat at kaagad na pumulog ng sobrang lakas. At sa lakas nun, natumba ang matanda. Nagpulasan ng mga ibon sa kung saan, humuni ng malakas sa mga uwak at nagsimulang pumatak ang masaganang ulan sa gitna ng maliwanag na buwan sa kalangitan. Sa pagtingala kong yon, nakita ko ang mga bituin na nakahugis ng marka sa dibdib ko. Natulala pa ako noon pero saglit lang dahil tinawag na ako ni Aling Soling. Naku, bata ka. Yung nanay at kapatid mong unahin mo at hindi ang tingnan ng Aldebaran. Nasa katawan mo lang naman yan. Pasensya na po, Lola Ising, ha. Namanghalang po talaga ako sa inyo, eh. Hindi po talaga ako makapaniwala. Pero salamat po talaga sa pagdating po ninyo ni Teresa, ha. Mali pala ang iniisip namin tungkol sa inyo. Pasensya na po talaga pero babawi po kami ng kapatid ko sa inyo. Nay, nagtasa po kayo ni Efren. Teka, tatanggalin ko po ang busal ninyo sa bibig, ha. Salamat sa Diyos at naligtas mo kami, anak. Salamat talaga. Kuya Elmer, kuya ko. Tumila rin ang ulan ilang sandali pa nung habang nagyayakapan kaming tatlo. Sina Lola Soling at Teresa ay nanunood lang sa amin. Hanggang sa kumaway na si Teresa at tumango na lamang ako. Hindi ko man siya nakausap pagkatapos ng pangyayari. Tiniyak ko naman sa sarili ko noon na mapapadalas na akong bibisita sa kanya. Pagka-uwi ko noon ay nakausap pa namin si Lola Soling. Nalaman namin na dati pala siyang babaylan at nakababatang kapatid niya si Cadensyo. Katulad ko, napili rin pala ang katiwala at tagapagligtas sa mga tao laban sa aswang si Cadensyo. Ang problema nga lang ay naghangad ito ng kapangyarihan at gumamit ng itim na mahika sa panggagamot. Mabuti nilang pala at hindi naman niya nahawaan ng pagkaaswang si Efren o ako man. Yon ay dahil pala kay Turo na bantay ni Lola Soling para sa kapatid. Kaya nakakagaling naman talaga ang mga gamit ng herbal ni Cadensyo dahil dito. Sa kasalukuyan, isa pa rin akong mangangahoy pero hindi na tulad ng dati na kayod kalabaw ako. Dahil may mga tauhan na akong ngayong binabayaran para mamutol at mangbungkos sa mga itinitinda naming mga panggatong. May permit kami mula sa barangay, munisipyo at DNR. Baka maitanong lang ninyo. At tuwing sasapit ang tag-ulan at bago magtag-init, nagkakaroon kami ng tree planting sa kagubatan na pag-aari namin. Pangako ko yon kay Teresa
na matalik ko ng kaibigan hanggang sa ngayon. Minsan nga'y biniro ko siya kung pwede siyang magninang sa panganay ko. Ang napangasawa ko nga pala, isa sa mga apo ni Lola Soledad, mga kayanggaw, si Mercy. Medyo nakahabol pa po kami sa huling biyahe. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Sana ay nasiyahan kayo at nakapulot din ng aral kahit papaano. More power po!